Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos ngayong araw. Ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. We are celebrating the transfiguration of Christ. Hindi po ito pagmamayabang sa atin kung gaano kaganda ang anyo ng ating Panginoon. Pero ito ay pagbibigay ng panibagong lakas at pag-asa sa ating mga dumadaan sa kadiliman. Kaya naman lumapit tayo sa Kanya at makita natin na pagkatapos ng buhay na ito na puno ng mga pagsubok, hirap at pighati, na mararanasan din natin ang kalwalhatian ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay nagkamali na at pumili pa tayo ng isang pagkakamali. Kaya naman tayo ay nananatili pa rin sa kadiliman. Kaya tayo ay nananatiling nasasaktan at nakakasakit sa iba. Pagsisihan natin ang mga karanasan na ito, ang ating mga desisyon na ito. Hingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa Kanyang mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong lana. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nagais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag ng bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mo kami lubos na kinupkop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway pagindapatin maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kataha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama, ang karangalan at kapurihan. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman,
lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagoy maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinama ni Jesus si Pedro at mga magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang na marinig nila ang tinig at sila'y napasubsob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutas ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit kaya hindi tayo nagbabago? Why don't we change? Hindi ba kung kaya lang natin, matagal na nating binago ang ating buhay? Kung kaya mo lang, naiahon mo na sana ang pamilya mo sa kahirapan. Kung kaya mo lang, matagal ka na sanang gumaling sa iyong sakit. Kung kaya mo lang, matagal na sanang nawala yung lungkot mo, yung takot mo, yung depresyon sa puso mo. Kung kaya mo lang, matagal mo nang napatawad yung taong nanakit sa'yo. At kung kaya mo lang, matagal ka na sanang tumigil dyan sa bisyo mo, sa galit mo, sa kasalanang paulit-ulit mong ginagawa. Pero bakit hanggang ngayon, parang wala pa rin nagbabago sa'yo? Kasi palagi mong sinasabi, kung kaya ko lang. Napansin niyo po ba? Yung 2 salitang yan, kung at lang, ang madalas na nakakakadena sa iyong puso, sa iyong pagbabago. Pero bakit hindi mo subukan? Alisin mo yung 2 salitang yan. Ano ang matitira? Diba? Ang masasabi mo na lang, kaya ko. Kaya sabihin mo at paniwalaan mo, kaya kong magsimula muli. Kaya kong bumangon. Kaya kong magpatawad. Kaya kong magbago. Kaya kong maging masaya. Kaya kong umasenso. Kaya kong maging mabuti at maging banal. At ito po ang mabuting balita. Kaya naman talaga nating magbago. Hindi po dahil malakas tayo, kundi dahil malakas ang Diyos na nasa atin na. Amen? Mga kapatid, madalas hindi ang sitwasyon mo ang unang binabago ng Diyos. Madalas ang ating
loob ang kanyang binabago. Kasi kahit na baguhin niya yung nasa labas, kung hindi niya binago ang pag-uugali mo, ang pag-iisip mo, ang pananaw mo, ang puso mo, ganun pa rin. Kahit na pagandahin ng Diyos ang nasa labas, kung pangit pa rin ang nasa loob mo, ano mangyayari? Sisirain mo yung magandang bigay ng Diyos sa'yo. Hindi po ba? Hindi po tayo mababago ng ating mga palusot, ng ating mga dahilan. Ang desisyon mo ang makakapagbago sa'yo. Tandaan niyo po yan. Remember that. Do not forget that. Your excuses will never help you to change. But your decision does. Dami nating dahilan, ang dami nating palusot. Sinisisi mo, yung asawa mo, ang presidente, ang gobyerno, kapitbahay mo, katrabaho mo, magulang mo, lahat na lang sinisi mo. Pwera lang isa. Sino? Yung sarili mo. Hindi po ba? Pero subukan mo, baguhin mo ang puso mo, magbabago ang pananaw mo. Pag nagbago ang pananaw mo, magbabagong kilos mo. Kapag nagbagong kilos mo, unti-unti, magbabago ang buhay mo. Kaya nga po, ang pinakamalaking himala, milagro, ay hindi po yung pagbabago ng ating paligid. Ang pinakamalaking himala na ginagawa ng Diyos ay yung pagbabago ng ating puso. Kapag bago ang puso mo, lilitaw din na bago at maganda ang buhay mo. Amen? At ito po ang pinapakita sa atin sa kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Pinapakita lang ng ating Panginoon anong mangyayari sa iyo. Kung pinupuno mo ang puso mo sa Diyos, magliliwanag ang iyong buhay. Ang liwanag na nakita ng mga alagad ay hindi po hiniram ni Jesus. Galing yun sa kanyang kalooban. At ito rin ang gustong gawin ng Diyos sa ating lahat. Pwedeng magningning ang ating buhay kung tayo'y magpapatawad, kung tayo'y magiging tapat sa Kanya, kung tayo'y mananalig, kung tayo'y mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, huwag natin tanungin, bakit kaya hindi ako nagbabago? Bakit kaya hindi nagbabago ang ibang tao? Ang mas magandang tanong ito, ano bang pumipigil sa atin, sa iyo, sa ating lahat para sa pagbabago? Takot ba? Galit ba? May sugat ka ba sa nakaraan? Pagmamaliit mo sa iyong sarili? Pagdududa ba? O ang iyong kakulangan ng pananalig o pananampalataya sa Diyos? What hinders you from changing your life to what God has planned for you? Alisin na po natin yung kung o yung mga lang natin sa buhay. Palitan natin sa mga salitang ito, sa tulong ng Diyos, kaya ko. Then ang transfiguration po ay paalaala na ang Diyos ay hindi lang po kaya niyang baguhin ang anyo ng kanyang anak. Ang transfiguration, pagbabagong anyo, ay isang paalaala, kaya niyang baguhin ang iyong puso kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Isang po merong lumapit sa akin, isa pong babae, naghahanap lang po siya ng kausap. Gusto po niyang buksan yung kanyang problema. At nung umupo pa lang po kami, umagulgol na po itong babae. Sabi niya, Father, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kaya hinayaan ko po siyang magsalita. Sabi po niya sa akin, Father, hindi ko na po maintindihan. Bakit bigla kaming iniwan nitong mister ko, nitong asawa ko? Siya na po yung nambabae. Siya nang umubos ng pera namin. Siya pang mataas na loob. Ayaw niya kaming uwian. Ayaw niya akong kausapin. Father, mahal na mahal ko yung asawa ko. Kahit na nasasaktan ako sa ginagawa niya, pinagdarasal ko siya. Sabi pa nga niya, mahal na mahal ko po yung aking mga anak. Kahit na pagod po ako kasi mag-isa lang po ako nagtatrabaho. Patuloy pa rin po ako. Lumalaban pa rin po ako para sa kanila. At dagdag pa po niya, araw-araw nga po ako nagpapasalamat kahit na nalulungkot ako. Kasi kahit na alam ko po, marami akong problema, ang Diyos, binebless pa rin niya kami. At sabi pa po nitong babae, nagpapatingin na nga po ako sa psychiatrist. Umiinom po ako ng gamot. Kumakalma naman po, isang-minsan nakakatulog. Pero sabi niya, Father, hindi ko po alam kung anong kailangan kong gawin. Paulit-ulit po,
Ito yung sinasabi niya. Nalilito siya, hindi niya alam ang gagawin. At habang nakikinig po ako po ay nagdadasal para sa kanya. At sabi ko, paulit-ulit mo sinasabi, hindi mo alam yung gagawin mo. Pero sa pagsasalita mo, alam mo na. Ginagawa mo na. Nagdarasal ka, nagpapagamot ka, nagsisikap ka, hindi mo pinapabayaan yung mga anak mo, hindi ka sumusuko. Alam mo na yung susunod na hakbang. Ang kulang mo na lang, hindi direksyon, kung hindi lakas ng loob. At mga kapatid, hindi po ba, ganyan din tayo minsan kapag sinasabi natin, Lord, hindi ko na alam ang gagawin. Marahil lang totoo, alam naman natin ang dapat gawin. Ang hinahanap lang natin madalas ay kung saan tayo kukuha ng lakas para magpatuloy. Hindi po ba? Kaya marami pong tao, hindi naman humihingi ng bagong plano. Humihingi lang sila ng bagong pag-asa. Hindi po humihingi ng bagong direksyon. Maraming tao, alam na nila kung anong dapat gawin. Pero humihingi lang sila ng bagong lakas para magpatuloy araw-araw. At yan po ang kahulugan ng kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Bakit pinakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian kina Pedro, Santiago at Juan? Hindi para sabihin sa kanila na, tingnan nyo, gaano ko kaganda. Kung hindi, pinakita niya sa kanila, pinapaalala niya sa kanila na huwag silang bibitaw sa kanya. Then pagkatapos po ng bundok ng liwanag, darating po ang ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. Isang bundok ng kadiliman. Pagkatapos ng transfiguration, susundan po ito ng crucifixion. Kaya bago po dumating yung krus, binigyan muna ni Jesus ng isang sulyap, isang patikim ng kaluwalhatian ang kanya mga alagad. Parang sinasabi niya, kapag dumarating na kayo sa hirap, alalahanin niyo, itong nakita niyo, huwag kayong susuko. Mga kapatid, minsan hindi naman agad binabago ng Diyos ang sitwasyon mo. Dahil ang mas mahalaga, magbago muna ang iyong loob. Amen? Hindi man niya agad inaalis ang ating mga krus. Pero binibigyan niya tayo ng lakas para buhatin ang ating mga krus. At baka yan lang ang kailangan mo ngayon. Hindi bagong asawa, hindi bagong trabaho, hindi bagong pamilya, hindi bagong buhay. Baka ang kailangan mo lang ay isang bagong karanasan ng presensya ng Diyos. Dahil kapag napuspos tayo ng presensya ng Diyos, ang dating gusto mong bitawan, magkakaroon ka na ng lakas para lumaban. At yan po ang regalo ng pagbabagong anyo ng Panginoon sa atin. Hindi lang po kwento ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ito po talaga ay paalaala na kung paano tayo binabago ng presensya ng Diyos para tayo ay magkaroon ng lakas muli na magpatuloy sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, tandaan nyo ito. Hindi po hinahanap ng Diyos sa mga perpektong tao. Hinihintay lamang niya ang mga taong handang magbago. At kapag binuksan mo ang puso mo sa Kanya, baka magulat ka. Hindi man agad baguhin ng Diyos ang mundo mo, pero kaya niyang agad baguhin ang puso mo. At kapag nagbago na ang puso mo, diyan magsisimulang magbago ang buong buhay mo. Kaya kung gusto po nating magbago at gumanda ang buhay natin, huwag nating alisin ang ating tingin kay Kristo. Papasukin natin ang Kanyang liwanag sa ating loob. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo. Sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Panginoong Diyos, nakakamanghang, narito kami. Tanggapin mo mga panalangin ng pamayanang ito. Nagtitipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag na bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadiliman dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Inakita niya siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Tinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamad-takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y nilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Dito'y nilahad niya ang kanyang sambayanan na magliliwanag sa tanang kanyang ililigtas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang mapagbago sa amin. Sa ikapagiging kalarawan na niloob mong mapagmalas ng pagliliwanag ng bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumaya na po ba kayo ng loto? Hindi pa. Alam niyo po bang wala pang nananalo ng jackpot? Taya na kayo, sayang. 25 million yata no? Ha? Pero, kahit na ikaw ay manalo ng loto, kahit na ikaw ay maging milyonaryo, kung hindi nagbabago ang pag-uugali mo, babalik at babalik ka sa hirap. Ang problema natin, gusto natin ang mabilis na pagbabago. Pero kahit na baguhing mabilis ng Diyos ang kalagayan mo, pero kung hindi pa rin nagbago ang iyong pag-iisip, ang iyong pananaw, ang iyong puso, ang iyong loob, ganun pa rin. Wala pa ring tunay na magbabago sa iyo. Amen? Ang unang-unang binabago ng Diyos ay ang ating mga loob. At meron dalawang paraan ginagamit ng Diyos para baguhin, pagandahin ang ating mga loob. Una, sa pamamagitan ng kabutihan ng kanyang presensya. God inspires us. At yan ang larawan ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Para kapag tayo ay dumadaan sa dilim, maalala natin yung kanyang liwanag. But the second way that God changes our hearts is that He allows us to go through trials and challenges. Kaya nga pagsubok sinusubukan yung loob mo. Pinapatatag ka, pinapalakas ka ng Diyos. Tandaan natin, ang fertilizer ng paglago ng ating buhay ay yung ating mga hirap, yung ating mga pagsubok. Kaya tanggalin mo
sa iyong lengguwahe yung mga salitang kung lang. Kasi gumagawa ka na lang ng dahilan. Gumagawa ka na lang ng mga excuses. And remember, you cannot change your life through excuses. You can only change your life for the better through your decision. Alam na natin ang dapat gawin. Ang kulang lang sa atin ay lakas ng loob. Palitan mo yung kung at lang sa kaya ko. Kaya nyo. Kaya mo. Dahil yan ang tinatanim ng Diyos sa puso mo. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, sa pamagitan ng kanyang banal na katawan at dugo, sa pamagitan ng kanyang presensya. Kaya kapit lang, magpatuloy ka lang. Hindi ka naman iniiwan ng Diyos. Paulit-ulit mong sabihin, yan sanang magpalakas sa iyo. Kaya ko sa tulong ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.